magandang hapon sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. May 29, 2026. So kahapon doon ako nag-dive. Yung nahuli natin yung red snapper, big eye trevally, yung lapu-lapu, midnight snapper, saka yung labahita. Ayos naman yung dive natin doon. Nakabenta, nakapang ulam pa. At yun nga, yung nangyari, napasok ng tubig yung tube natin na isa. Kaya ito ulit yung gamit natin, yung roller type. So bago na to ng goma, bagong bili, pula ulit. Wala kasing mahanap na ibang kulay. Ito lang yung pinakamura, yung iba kasi mahal. Kaya pwede na to. Dark red naman siya. Subukan natin ulit dito. Nahuli natin ng slender unicorn. Prepare muna ako dito. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong maging gwapo katulad ko. Maraming salamat po. Spear gun loaded and ready. Let's go! Sa dive na to guys, biglang nagpanik etong mga dalagang bukid. Biglang nagsibilisyon ng langoy papunta sa akin. Kaya nag-abang-abang ako dito kasi sakaling may naghahabol dito ng malaking isda. Pero nagantay-antay pa ako dito, wala namang nagpakita. It's a joke lang pala. Natakot lang pala siguro sa akin to. Kaya nagsitakbuhan, nagsilanguyan pala etong mga dalagang bukid na ito. Dito sa pangalawang dive ko, naglipat ako ng pwesto at nandito yung mga midnight snapper, yung ang ilap na isda talaga, yung ang hirap natin hulihin dito sa spot na to. Lumalapit naman paunti-unti pero hindi talaga sumasagad para matira natin. Inantay-antayin ko pa itong mga midnight snapper na to guys. Buti na lang, malakas ang karisma ko ngayong araw na ito. May naakit sa kapugian ko, may lumapit na isa. Kaya pagka-close ko ng gap dito at na-meet yung distance, tinira ko na to. Baka tirahin pa ng iba. Makalipas ang isa't kalahating oras ng pagdadive guys, eto at madilim na. Hindi pa rin nadadagdagan yung midnight snapper. Wala kasi dito yung mga slender unicorn. Hindi pa sila nagpapakita. Habang palapit na ako dito sa may coral, sa may mga bato, napansin ko agad, nandito na pala yung mga slender unicorn pero gabi na sila nagpakita, madilim na. Eto, napakarami kaagad silang lumapit dito. As usual, pag mga gitong grupo ang lumalapit sa akin, alam nyo na, hindi talaga ako tumitira kaagad dito ng kung anong malapit na papanain. Pumipili talaga ako dito sa grupo ng pinakamalaki. Kaya antayin natin at pumili tayo dito sa grupo.
pangalawang isda natin. Napakadalang pa talaga ngayon yung malalaking isda. Wala na rin nagpapakitang mga tangigi. Hindi na kasi season nila ngayon. Sa pagbalik ko dito sa ilalim guys, umaasa pa akong makakahuli pa tayo ng slender unicorn. Pero pagkapwesto ko dito, nag-abang-abang ako ng malalaki. Hindi na talaga lumalapit yung malalaki. Ang naunang lumalapit is eto, mga maliliit. Pero ayaw ko munang tirahin yan. Palakihin na lang muna natin yan, yung mga maliliit na slender unicorn. Para sa sunod na dive natin dito, makahuli pa tayo. Nag-abang-abang pa ako dito. Akala ko makakaisa pa talaga pero ayaw na talagang lumapit ng malalaki. Kaya pagkatapos din itong dive na to, umuwi na rin ako. At pagkarating ko dito sa mababaw na area guys, medyo maliwanag pa yung ilalim kaya nag-dive pa ako dito ng isang beses. Sa pag-aantay ko dito sa ilalim, hindi naman ako nabigo. May dalawang samaral na palapit sa akin at ang lalaki, grabe. Buti na lang na-curious sa kagwapuhan ko dito sa ilalim. Kahit madilim na, kitang-kita pa rin ang kapugian ko. At eto, lumapit nga. At eto, naging pang tatlong huli natin. Napakalaking samaral. Pagkatapos din na ito guys, umuwi na rin talaga ako. Okay na rin yung huli natin. Eto, pag-ahon ko nga dito, madilim na talaga. Naka-isang slender unicorn naman tayo, isang midnight snapper, saka isang samaral. Okay na rin. Bawi na lang tayo sa sunod na dive. So good morning guys, dahil June maghahabagat season na naman. So mahirapan na naman tayong pumunta sa Gakot Island sa palaging nahuli natin ng isda. Dahil pag habagat is malakas dun. Kaya ang palaging dive na lang natin dito is etong paboritong spot or dyan sa likod nyan. Kasi habagat. Hindi na tayo makakapunta dun sa Gakot. So tsagaan na lang muna natin dito sa main island. Yung last dive ko is nung May 29. 4 na araw din walang dive. Dahil pahinga. Kaya try ulit natin dito. Baka may magpakita na. Let's go! At eto, naging unang dive ko ngayong umagang ito. Nagpwesto muna ako dito sa buhangin. Minsan kasi may nagpapakita dito mga lakitok or barakuda man. Pero sa pagkakataong ito, wala talagang nagpakita. Wala din yung mga bait dito, yung mga dalagang bukid. At habang nag-aantay ako dito ng isda guys, napansin ko dito sa dinapaan kong bato, pagtingin ko, pag pumukos ka talaga ng tingin, ang dami palang malilit na isda. Ang ganda lang pagmasdan pag mga ganito. Nasaganang-sagana pa talaga ang mga bato dito. Habang papunta ako sa spot guys, dito pa rin dumaan ako sa may buhangin. Ito't may napansin akong gumagalaw dyan sa ilalim. Isa palang cuttlefish. Kaya sumisid ako dito para kunin.
At pagkarating ko dito sa batuhan guys, dito sa main spot natin, ito ang sumalubong sa akin. Ito ang paborito ng mga Spiro, etong isdang ito. Isang batfish, bayang kung tawagin nila. Isa ito sa paboritong inihaw nila, napakasarap daw ito inihaw. Pero ngayong umaga, hindi ako interesado dito sa bayang na to. Kaya hinayaan ko na lang muna, nagantay-antay ako ng ibang isda. Pero wala talagang lumalapit, kaya nag-resurface na lang muna ako dito. Sa paglipat ko dito sa dadapaan guys, eto malakas na yung agos dito. Hindi gaya dun sa unang dinapaan natin, dun sa batfish, dun sa bayang, medyo mahina pa yung agos. Pero pagpunta ko dito sa pwesto ng mga ilak, wala rin dito yung mga ilak. Ang lakas ng agos at medyo malabo yung tubig. Maganda sana to kung katamtaman lang yung agos, hindi masyadong malakas at hindi din masyadong mahina. Sa pag-aantay ko dito sa ilalim guys, eto nilapitan ako ng dilaw ng buntot na dalagang bukid. Malalaki na rin to kaya kinuha ko na. At dahil nga malakas ang agos ngayon guys, napadpad na ako dito sa pwesto ng mga slender unicorn. At habang pababa na ako, papwesto na dito sa may mga bato, nakita ko itong grupo ng salmon. Ang dami nila, ang lalaki pa. Kaya dali-dali kong binaling itong pana ko habang palapit ako dito sa may bato. Buti na lang, napakaamo itong mga salmon, hindi kagad dumalis. Dito sa dive na to guys, pauhon na sana ako nang bigla akong may napansin na napakalaking bluefin yan sa unahan ko. Grabe, ang laki talaga. Kahit malabo, nakita ko na siya kahit napakalayo. Ginalo ko pa itong pana ko para mapansin ang kapugian ko, pero hindi talaga lumingon. Dire-diretso yung galaw, patungo sa patutunguhan niya. Kaya hindi ko na lang pinilit, nag-resurface na lang muna ako dito dahil maubusan ako ng hininga.
Bago ang dive na ito guys, nakarami na rin akong sisid. Ang dami talaga nagpapakitang talakitok or bluefin cervales. Kaso ang lalayo talaga ng daan, hindi pinapansin yung kapugian ko. Buti lang, sa pag-dive na ito, habang nagagranting ako, may naakit naman. At kung mapapansin nyo guys, sa unahan ko, biglang nagpanik yung mga bait dyan sa unahan ko. Kaya matik na yan na may papalapit sa akin na malaking isda at hindi naman ako nabigaw. Isang talakitok nga, isang bluefin. Pagkatapos ko malagay sa stringer etong talakitok guys, nag-dive pa naman ako. Ang dami talaga nagpapakitang bluefin. Pero ang lalalim talaga ng daan. Hindi ko talaga kayang dapaan doon. Napapansin naman ang kapugian ko pero hindi talaga lumalapit. Kaya nag-isang dive pa ako dito. Pagkatapos din ito, umuwi na rin ako. Shoutout nga pala kay Beno Mabutas, Arnel Bigcas, Ibla Morisa, Arnel Mendez, Rodolfo Cantoria, Giovanni Joseco, Montajes Family, Siargao Fishing Adventure, Nora and Felix Longcop, Al Melendres, SM Seaside Arena Cebu, Rinan Aranaido, Resty Pabol, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Pancho Pantino, Gomer Bardines, Romel Navarret, Hanford de San Jose, Nonoy Family, Usi at Alfredo, Ami Friend, Maylisa Fernando Jr., Johnny Heisten, Erwin Labin Malayan, Andy Monsanto, Chacha Gayola, Team Dayo ng Laguna, Miguel Lagidao, Martin Lagidao, Juni Tumampos, Jumar Ibora, Rolly Cananes, Mario Fermejo, Lore Abidal, Milagrosa Dios, Roland Imbudo, Chloe Lostre, Bonifacio Arbalate, Patrick Pahalya, Jan Paul Martin, Jason Alijo, Florante Miranda, Elvera Miranda, Reynaldo Mahilo, Manres, Alexander Sidilia, Lumagdang Family, Felix Lumagdang, Katayangan Viners, Peace is My Hobby Official, Angelito Cuesta, Cesar Abling, Federic Tirado, Armando Suaberdes, Danilo Adalen, Leopoldo Orsal, Cristuto Kawalin, Eduardo Yuson, Jelen Binagen, Alo Family, Anthony Fadera, Magracia Family, Glenn Relacata Glyn Silodo, Jonathan Micabalo, Richard Gusar, Berlito Cano, Rin Styron, Sophia Bagamasmad, Alden Arellano, Ken Lopez, Tirso Quiloy, Marlon Hamisola, Bert Macranas, May Agnes Stotze, Felix Quiroy, Rinan Ligas, Terdo Blag, Nelson Panturas, Rolly Ruiz, Felix Longcop, Ronald Tapang, Rafael Recto, Franciscal Mamawag, Ibora Bon, Rubin Burgos, Armando Suaverdes, Armando Gonzaga, Edison Abac, Celos Family, Montajes Family, Miayo Family, Motored, Algibar, Berle Banyare, Steven Spinoza, Teo Bong, Ronnie Alo, Alo Family, Ronron TV, Nam TV Mix, Mara Mara and Ortiz Family, Noel Grigo, Salvador Hernandez Jr., Runilio Babanto, Ali Punos, Kasumpang Family, Boots, Ellen May, Maya Ochel, Agustin Elesis Kasumpang, sa Arenas Family, Ingala Family, Flora Family, Julito Cuesta, Ramil Titan, Magpusaw Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Along the way po, dito sa mababaw na area, nakita guys ako ng triggerfish. Dito lang sa may buhangin. Nagkatitigan kami dito at nagkainlaban, kaya tinay kong sisirin at patamaan nito. Ngunit napakaila pala ng triggerfish. Buti na lang, mabilis ko naman maneuver etong pana ko. At napakaila pala, akala ko napakaamong triggerfish. Nagtitigan kasi kami, nagkainlaban kami dyan sa ilalim. Ay, nag-isa pa tayo. Trigger Lord, pauwi na tayo. Triggerfish. Mag-ingat lang kayo pag hinuhuli to dahil nangangagat. Itong ganitong isda, ang bilis ng galaw. Pahabol.
Natsambahan ko lang, natama pa. Ayan, gaples. Pero matigas ang balat. Hindi yung mga punit. Thank you Lord. Ayun guys, umahon na ako. Oras natin is 10:21 na. Halos 4 na oras yung dive. Ang dami sanang etong talakitok, etong bluefin. Hindi na malapit, ang lalalim pa ng pwesto. Buti lang nakaisa tayo malaki. Rainbow runner, salmon, talakitok. Sa kalimit na tayo, pauwi na. Triggerfish. Yung una natin, kinuha ko na to. Cuttlefish. Saka itong talagang bukid. Okay na rin. At pagdating ko dito sa bahay guys, eto nag-aantay na yung bibili ng mga isda ko. Kaya ano pang hinihintay natin? Timbangin na natin to. Naka 5 piraso naman tayo ngayong pag-dive na ito. Isang rainbow runner, isang talakito, isang dalagang bukid, isang triggerfish, saka isang yung cuttlefish. Etong salmon guys, is umabot naman ng 4.3 kg on scale. Napakalaki na rin salmon to. Bihira na itong ganito kalaking mahuli. At etong talakitok, etong bluefin trevally is umabot naman ng 2.3. Etong triggerfish is mag-aabot na ng 2 kilo. At tinimbang ko rin yung dalagang bukid at yung cuttlefish, nag-1 kilo yung 2 piraso. Ang binenta ko lang dito guys is etong talakitok at etong salmon. Okay na rin, halos magpipitong kilo na kasi yung dalawa. Nagkita naman ako dito sa 2 pirasong isda ng 1,650. Bali ang bintahan ko dito is 250 per kilo na. Habagat na kasi at walang masyadong isda. Kaya medyo minamahalan ko. Napakahirap kasi ang mga isda. Napakahirap ang ginagawa natin pamamana. So hanggang dito na muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.